Kapapasok lang mga tol na balita ito mula sa GMA. No, ilang barko ng BFAR mga tol ang hinabol daw ng mga barko at inflatable boats ng China. No, inikutan ng helicopter pa mga tol, hindi pa sila nakontento sa ganun. Mga tol, mas tumitindi ngayon ang ginagawa ng China, no, na pangaharas, paninindak at pananakot mga tol dito sa West Philippine Sea. Talagang kung dati ang ano lang natin, problema lang natin dito militia vessels at saka mga Coast Guard nila. Ngayon mga tol, talagang warship na ang dumarating mga itong nakaraan nga mga tol 'di ba? Bagong balita lang din 'di ba? 3 beses daw na tinira ng laser ng missile ship ng China itong eroplano ng BFAR mga tol. Grabe, ibang klase na talaga mga galawan nila. Siyempre, alam naman natin mga tol na ang Pilipinas ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera. So hinahayaan lang natin silang ganito. Puro lang tayo alma pero wala tayong nagagawa sa ngayon dahil bukod sa napakahina na nga natin, kulang tayo sa mga assets, natapyasan pa yung budget ng DND. Ano mangyayari sa atin mga tol? Eto. 'Di ba? Humahanap tayo ngayon ng mapagsusumbungan palagi. Anyway, bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga tol dito sa GMA at syempre dito rin sa ating YouTube channel. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, bilang isang Pilipino mga tol, dapat nagkakaisa tayong lahat. Regardless kung sino politiko sinusuportahan mo o kung naniniwala ka sa kanila o hindi, mga tol, basta ikaw ay Pilipino, at bansa mo Pilipinas mga tol, mahal mo Pilipinas, dapat may pakialam tayo rito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Hinabol ang ilang barko ng Pilipinas ng mga barko't bangka ng China at inikutan pa ng isang helicopter ng China. Nakatutok si Darlene Kai. Kahit nakasunod at nakamasid ang mga barko ng China Navy, maayos pa rin nakadaong sa Pag-asa Island o Miyerkules ang 4 na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Pag-asa Island, ito yung isa sa mga island na okupado natin mga tol, na isa rin yan sa mga nirereklamo ng China at gusto nilang lisanin natin yan. Ang BRP Dato Pagbuaya, BRP Dato Bangkao, BRP Dato Romapenet at BRP Dato Matanam Taradapit. Pero sa routine maritime patrol ng BFAR kinabukasan, hindi bababa sa 10 Chinese militia vessels ang namataang nakapalibot sa Pag-asa Island. Militia, nakapalibot sa Pag-asa mga tol. Niradyohan din ng China ang BFAR vessels para itaboy sa lalapitang Sandy K1. Pero mo kung gaano kalaki yung barko natin sa kanila Para tayong isang maliit na bubwit lang na hinahabol ng pusa mga tol. Niradyohan din ng China ang BFAR vessels para itaboy sa lalapitang Sandy K1. You are in the area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Sino masabing jurisdiction nila yan mga kapatid? Sila lang din. Kasi nga mahilig sila mag-imbento lahat. Mapa nila, imbento nila, pati yung mga batas, imbento lang din nila yan. Jurisdiction of the People's Republic of China. Kaya pag hinanapan mo sila ng batas, international law, UNCLOS, wala na silang naisasagot dun. Coast Guard 5101. Ayan ito na yung sagot ng Pilipinas. China Coast Guard 5101. This is BRP Dato Pagbuaya. BFAR vessel conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route over. BRP Dato Pagbuaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel of the Philippine Government conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route over. Maya-maya pa ay nagbaba na ng 2 inflatable boat ang China na may sakay na Coast Guard personnel na humabol sa BRP Dato Romapenet. Grabe, ibang klase talaga sila. Sumunod na rin ang 2 Chinese militia vessels. Ang Kung pakapalan ng mukha mga tol, ano talaga to? Awardee to mga tol. Kung patigasan ng mukha, pakapalan ng mukha, talagang number 1 to. Panalo to, champion. isa humabol sa Romapenet. Ang isa naman sa BRP Dato Pagbuaya. Pagkatapos, lumipad ang helicopter ng China Navy at inikutan ng 2 barko ng BFAR. Papunta dapat kami sa Sandy K1 pero hindi pa kami nakalalapit ay kaagad kaming inikutan ng helicopter ng China authorities. Pati na yung kasama namin na ibang members of the media, pati ibang kawani ng BFAR na nakasakay sa BRP Dato Romapenet kaagad na pinalibutan ng isang Chinese militia vessel, pati na ng 2 inflatable boat galing doon sa China Coast Guard. Pero mo mga tol, parang wala tayo sa sarili nating karagatan kung titignan mo para tayong mga pumapasok sa lugar ng iba. Pero kung titignan mga tol,
sila yung pumapasok sa lugar natin, mga tol, tapos sila pa yung ganyan umasta. Alam mo yun, parang may mga bisita ka, tapos feeling sila na may ari ng bahay. Ganun mga tol, yan trato nila sa atin eh. Kasi lagi nga nating sinasabi, para sa mga pro-China, kasi baka may mga pro-China nang nanonood dito eh. Kung ang pag-uusapan natin, pagbabasehan natin batas, international law, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, o batas sa karagatan, mga tol, nasa exclusive economic zone tayo. No? Pilipinas. Sa Pilipinas yan. Pwede nyong i-search sa Google, ibig sabihin ng eksklusibo, Pilipinas lang ang may karapatan dyan. Pero tignan nyo ginagawa nila. Tayo pinapalayas, mga tol. Vessel na may bow number 5101. At sana nakikita to ng mga magagaling nating nakaposisyon sa gobyerno, na tumapya sa budget ng DND. No? Napakagagaling talaga nila, di ba? Napakahuhusay. Ang Datu Roma Penet, pinagitnaan na ng isang Chinese militia vessel, 2 inflatable boat at helicopter ng China Navy. Hinarangan din ng China Coast Guard ang pagbuwaya, isang dangerous maneuver na maituturing. China Coast Guard, unsafe maneuvers and dangerous actions against the government. China Coast Guard 501. Your unsafe maneuvers and dangerous actions have been regarded as violation of international laws and Philippine national laws, di ba? Pinapaalala lagi natin sa kanila yon, mga tol, kasi pagdating sa mga violation, bidang-bida dyan ng China. Napakahusay nila sa paggawa ng mga violation, mga tol. Yung mga pagbangga, lahat yon, mga tol, banggitin nyo lahat, nilalabag nila yon, wala silang pakialam. Wala namang, puro konde na lang naman ang natatanggap nila, mga tol eh. Dapat talaga sa kanila pinaparusahan eh. Umiwas na lang ang BFAR vessel kaya walang banggaan. This is Chinese Navy warship 528. Navy warship na to. You are approaching our station. China Navy 528. This is PRP Datu Roma Penet. Kipagsagutan talaga yung BFAR no? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, vessel of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route. Over. Natuloy naman ang patrol mission sa Sandy Cay 1, 2 at 3 na nilayuan din ng China vessels. Pero sa resupply mission nila sa mga mangingisda sa Iroquois Reef kinabukasan, hindi bababa sa 20 Chinese militia vessels ang pumalibot sa BRP Datu Pagbuwaya at BRP Datu Bangkaw. Grabe. No? Sunod-sunod, mga tol, talagang bantay sarado nila. Gayunman, hindi sila lumapit kaya tuloy ang pamimigay ng ayuda sa mga mangingisda. Wala, nakapalibot lang sila, mga maritime militia vessels lang yun eh. Hasa-hasa Shoal naman, 2 beses sinubukang itaboy ng China Navy ang BFAR vessels na may resupply mission. 2 beses ding hinabol ng helicopter ng China Navy ang BRP Datu Roma Penet at BRP Datu Matanam Taradapit. Nararanasan din ng mga mangingisda ang panggigipit ng China. Grabe, titigas sa mukha, no? Kala mo talaga nasa lugar sila eh. Minsan ma'am, pinapaalis bago minsan hinaharangan din. Nahanakbo po kami ma'am, bago bigla kaming binalagbagan sa proa namin. Siyempre, nag-neutral ako siyempre hindi ko naman sila pwedeng banggain kasi bangga namin kahoy, di lalo kaming madudurog. Kami na lang po ang umiwas. Kaya ang dating 10 toneladang huli sa 15 araw na pangingisda, ngayon, 1 tonelada na lang. Grabe, napakalaki nung binawa. 10 tonelada, ngayon naging 1 tonelada na lang. Lungkot mo kung medyo nagagalit, siyempre, sa atin naman yan, bago pinagbabawalan tayo, siyempre, magagalit naman tayo. Ito yung dapat na pinapanood ng mga ali dun sa sa kongreso, mga tol. Diba? Yun yung mga dapat pinapanood nila. Masyado silang ingat na ingat sa pera ng bayan eh. Di naman kanila yun eh. Bukod sa Iroquois at sa Hasa-Hasa ay nakapag-abot din ng tulong sa Marie Louise Bank. Mahigit 800 mangingisda ang nabigyan ng diesel at relief pack. Tinawag ng National Maritime Council na illegal ang mga hakbang ng China. Oo naman, alam naman nating illegal yan. Alam nyo ring illegal yan, anong gagawin nyo? Maritime area is within the exclusive economic zone of our country. Wala naman pakialaman China dun eh. Basta ang alam nila sa kanila yun. Tapos, kaya nila binabantayan. Sinusuportahan sila ng gobyerno nila, binabudgetan ng gobyerno nila. Sa atin, tinatapyas yung budget. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. Doon sila kabilis gumalaw dahil napakalapit ng Subiri. Doon nila tinatago o sinasabi natin ginagarahe ng kanilang mga Navy ships. What if gawin din nila yan sa Skoda? Diba? Mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA. Grabe no? Tindi ng ginagawa ng China, mga tol, dito sa West Philippine Sea.
Hay, kailan kaya magbabago sitwasyon dyan? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.